Hitik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tampok dito ang pagbisita ng presidente sa mga probinsya para inspeksyonin ang ilang proyekto at paglagda sa 2026 national budget. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo ating pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sa unang Lunes ng 2026, magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang lagdaan ang Republic Act No. 12314 na sumasalamin sa 6.793 trillion pesos na pambansang budget ng bansa ngayong taon. Sinabi ng Pangulo na susuportahan ang 2026 national budget ang mga pangunahing sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain, serbisyong panlipunan at paglikha ng mga trabaho. Upang matiyak ang tamang paggamit ng pondo ng bayan, vinito niya ang halos 92.5 bilyong pisong halaga ng ilang items sa unprogrammed appropriations. Inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na maging maingat sa paggastos at tiniyak na susuriing mabuti ang lahat ng programa at proyekto upang direktang makinabang ang mamamayan, lalo na ang mga pinakanangangailangan. Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang mga nagtapos sa Foreign Pre-Commissioned Training Institutions. Binigyang diin ng Commander-in-Chief na ang mas mataas na ranggo ay nangangailangan ng mas mataas na paghusga at matatag na pamumuno na hinuhubog ang asal at pagpapasya ng buong hanay. Kasunod-anya ng paglagda sa 2026 General Appropriations Act, muling pinagtibay ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga miyembro ng AFP, kabilang ang updated na base pay at pagtaas ng subsistence allowance. Huwebes, nagtungo ang Pangulo sa probinsya ng Cagayan para inspeksyonin ang Pigatan Bridge sa munisipalidad ng Alcala na gumuho kamakailan. Isang temporary steel bridge ang itinayo sa lugar na binuksan noong December 19. Nagsisilbi na ngayon ang detour bilang mahalagang ugnayan na nagpapaluwag ng daloy ng trapiko at nagpapadali sa transportasyon ng mga kalakal. Pinangunahan din niya ang inaugurasyon ng Camalanyugan Bridge sa Alcala, Cagayan na inaasahang magpapalakas sa regional connectivity at mobility sa Hilagang Luzon. May kabuuang haba ang naturang tulay na 1,580 meters na magpapaikli sa travel time sa pagitan ng Apari at Ballesteros sa 20 minuto mula sa dating 1 oras na biyahe. Mapapaunlad din nito ang ekonomiya sa lalawigan, lalo na tinatayang nasa 6,000 biyahero kada araw ang makikinabang sa tulay na susuporta sa kalakalang pangrehiyon, agrikultura, logistics at turismo. Dumalo rin ang Pangulo sa pagbubukas ng 2026 Cagayan Provincial Athletic Association Meet. Hinimok niya ang mga atleta na ibigay ang kanilang pinakamahusay at yakapin ang diwa ng sportsmanship. Binigyang diin pa niya na ang palakasan ay nagsisilbing mahusay na pagsasanay sa pagpapatatag ng disiplina at pakikipagkapwa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.